Minute ba? Palapakan natin, grabe yung version. Nakakakilabot. So, welcome po once again. MMG, congratulations. Grabe yung biyaya niyan, yung blessing niyan to breakthrough. So, we are now here sa District 1, of course, with the team of Chef Jeng, our producer, and all our friends from the media and press and sila mga vloggers nandito to celebrate with you. So, bumahin ka muna sa kanila, MMG. So, good afternoon po sa inyo lahat, especially sa press and media. Maraming salamat po sa pagpunta rito. Alam ko, pag sinabing Friday, traffic talaga especially yung mga galing pa sa malalayo. And maraming salamat po sa pagpunta. Nag-expect po kayo ng time po na pumunta rito. Thank you guys so much. Okay, so how does it feel na nakanta mo for the first time live yung your version? Wow, my version, sarap sabihin. The out version, how does it feel the first time na kanta mo ng live na live? Actually, nakaka-overwhelm siya. And at the same time, nakaka-pressure siya sa totoo lang. Kasi yung pinanggalingan ng song, hindi siya basta-basta. And of course, yung nag-compose mismo. So, pero masyadong parang grateful ako. So grateful and so thankful naman na sa lahat ng artists, to be honest, sa lahat ng artists na hindi lang dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Kung tutuusin, marami talaga siyang kakilala Pero bakit ako yung napili? So siguro naniniwala talaga ako na pag naka-align yung stars, kung para sa'yo talaga yung bibigay. Yes, kasi syempre, alam natin lahat, Whitney Houston. Yes. Global superstar, legend, icon, lahat na. And of course, Run to You is one of the global hits also. Also iconic. Lumaki tayo sa mga kanta ni Whitney Houston. And now, you are singing, you sang, and you are going to release your version sa Spotify. So, yung Run to You, ni Whitney, sa playlist nila, kasunod yan, yung Run to You mo, the out version. Oh my God. Okay, so ngayon, we are going to open the floor sa Q&A. Pero, sinabi ko sa kanila na in a while, magsastandby na si Alan Rich at saka si John Friedman, yung mga naka-notice ng video mo na James Ingram Medley. But before that, we'd like to play muna para medyo magbalik tanaw lang. Para ma-refresh lang po ang lahat. Medyo papaling lang po ang ating mga ulo at eyes sa other side, medyo sa likod. Para lang po ipakita, ito po ang ka. Anong month yan, ng 2019? Kasi di ba yung pandemic po, 2020 ng March? I think mga December. December. Fresh na fresh pala. Okay. So nanalo ka ng December, 3 months lang halos na pandemic na. Oh my gosh, no, grabe. Sige, ganito. Habang inaayos, we can play that anytime. And while we're waiting for the Zoom meeting, I think yung ibang pwede na magkaroon, I give the floor to them na para nakakausap ka na nila. I-cue lang ako din once we're ready. But we are going to give the microphones na to anyone who's ready right now to ask questions. Ito po, si Kate ng Round of Republica. You can intro na lang yourself po yung last question before. Hi, congratulations. And I remember na one of the last coverages bago nag-lockdown was parang mag-front up ka for an international Yes, 1980 release. So parang, can you share with us, ano yung nangyari when doon at saka dun sa kamusta yung experience mo ng pandemic? Actually, parang since first time ko rin po yun, parang nag-reach ako. Although hindi naman siya like solo, may kasama rin po ako. Pero parang yung feeling ko na parang, ito ba ito? And then parang syempre kasama mo international band. So sabi ko, sige kung ano man lang, ano na lang ang ibibigay ang question nila, sabi ko. And then siguro para sa akin, hindi ko alam kasi parang may nangyari ko kasi ewan ko lang about sa management ako. So kaya hindi ko siya natuloy. Pero ikaw, yung experience mo during the pandemic, paano ka, parang ka-start ka na nun because that was after winning, di ba? So yes, actually yung nanalo po ako, 2019 po yun sa TNT. Akala ko magtuloy-tuloy na po siya. Pero yun nga po, nagka-pandemic. And then, lahat po kasi ng bars na tinutugtugan namin kasi nasa banda po kasi ako. So lahat ng bars nagsara po. So sabi ko, ano kayang pwedeng mapagkukunan kasi bread and butter ko kasi talaga to. So sabi ko, ano kayang pwede. And then,
parang talagang, alam mo yun, parang sinadya talaga na tumawag bigla si Daniel Ong sa akin. So sabi niya kasi sa akin, kapatid, try mo tong Kumu. Kaya para siyang parang music platform siya na pwede kang mag-live, kumanta, whatever, pwede. So sabi ko, sige, subukan ko. First time ko, sabi ko, so nag-invest ako ng mga gamit. Sabi ko, sige, subukan ko, paano ba to? Tinuruan niya ako na gano'n ang gagawin. And then, sabi niya sa akin, para makaipon ka, dalhin mo yung mga supporters mo. Sabi ko, sige, try ko. Kasi para nakakahiya. So, pinapunta ko sila, pina-download ko. Tapos, yun na, pumunta na sila. Tapos, nag-ano sila ng deals, nagbabato sila. So, lahat po yun, inipon ko po yun. And, inipon ko po yun. And, proud ko pong sabihin sa inyo lahat ngayon na nakabili ako ng bahay dahil po doon. Sa Kumu ako, dahil po sa Kumu, kasi inipon ko po talaga yun para sa bahay ko. At hindi lang naman po para sa sarili ko, kundi para sa family ko, especially sa mga anak ko. Opo. Ayan. And last question lang, ano yung naging reaction mo nung nag-reach out sila sa'yo to perform? Surreal. So, surreal talaga. Parang hanggang ngayon, actually, hanggang ngayon, hindi pa rin po ako mga paniwala. Nakikita ko ngayon siya. Parang, totoo ba ito? Parang, siguro talagang pag-swerte talaga. Pag-swerte talaga. Pag yung nilaan talaga sa'yo, kung para sa'yo talaga yung panahon, para sa'yo talaga swerte. Kasi sobrang daming mga galing na artist. Hindi lang sa, lalo na sa Pilipinas, sobrang daming mga galing na artist. Pero hindi nabigyan ng chance na sumikat. Wala. Kumbaga, pag-aantay. So, kung ganun din naman lahat ng ginagawa, even ako personally, ganun din ang ginagawa ko, nag-antay ako. Hindi ako yung tipong, ang tagal naman, hindi. Parang ginantay ko lang yung right. Yun nga po, perfect timing ko siya. So siguro, perfect timing ko siguro po ngayon na, yun nga, na makausap ko sila out of nowhere, parang as in, biglaan lang po talaga nangyari. So, thankful ako, sobrang grateful ako sa lahat. Congratulations. Thank you po, maraming salamat. Pero nandun yata. Doon mo. Pero ayos lang. Sa amin. Is that your official name already? It's going to be MMG. That's what he's going to be called as an artist. Yes, well, actually, para siyang reintroduction of myself being an artist actually. Kasi lahat po, especially ngayon po, hindi lahat nakakilala po sa akin. Yes. It's been 6 years ago, simula na nanalo ako. So, siguro para sa akin, much better ng energy para mas mabilis po siyang maalala o Yes. ma-remember. Because the names that he used before were very common. Yes, So so, people wouldn't be able to decipher whether they're listening to you or other Yes, artists. po. I get that. First of all, congratulations. No? Thank you. So super happy about what's happening right now. I first heard of you during Nina's concert. I wanna admit I didn't know you at all. But during that time, man, I was like, who is this person? I mean, you were singing all the songs that I wanted to sing on video, okay, perfectly. Na parang after hearing you, nakakahiya na siyang kantahin ulit. Ganun siya I mean, super galing mo. I have no words to describe what I was hearing that night. Na parang kulang talaga na mapansin ka na. Parang I think it's high time that you get your spotlight. Well, going back to my question, can you maybe tell us a little bit about yourself? Siguro where you started singing, you have a family right now, medyo kwento ng konti. Actually, nagsisimula akong kumanta sa band when I was 14 years old. 14 years old, so now I'm 40. So, medyo mahaba-haba na rin po yung panahon na nasa bago. But anyways, yun nga. So, Where are you based, by the way? Bohol. Actually, from Bohol. So, ano po kami, usually yung client po kami. So, lahat ng mga kapatid ko, kumakanta po. So, from my mother's side. So, yun po, lahat ng kapatid ko po. And
walo po kami, we're 8. So, medyo marami-rami po. And then, yun na, 14 years old, nag-start ako. Tapos, pumunta ako ng Davao. Did you always join contests? No, Even then? hindi po. Actually, first time ko pong sumali ng contest, yung sa tawag na kamay. Wow! Kasi, para sa akin, parang kinakabahan po kasi ako pagkadating sa mga ganong, lalo na pag may mga nakikinig na, especially naka-in-ear lang, kasi parang, syempre, pagdating sa ganon, ikaw lang dapat ang marinig, hindi yung audio hindi yung music So pagka sumip lang ka, rinig na rinig doon po ako kinakabahan. Kaya para sa akin, ayoko kong sumali ng contest. Mas better, mas okay kasi siguro sa banda na lang ako. So lagi yung mindset ko palagi.